Paulit-ulit niyang ikinakwento sa akin lahat ng paghihirap niya sa buhay. Kung kamusta na kaya ang mag-ina niya. Kung nasa na sila. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na namimiss niya ng mag-ina niya. Hindi ko naman naisip na tayo palang tinutukoy niya. At ngayon may sakit na siya. Huli na para sa atin. Para sa akin na bumawi sa kanya. Huli na ang lahat, Ma. At kasalanan mo lahat ng yun. Hayaan mo ako magpaliwanag, Kyla. Hinayaan mo bang magpaliwanag si tatay, Ma? Sigaw niya na umaalingaw-ngaw sa kabuuan ng koridor. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa mundong ito, lahat tayo ay humaharap sa kabi-kabilang problema at suliranin. Hindi mo naman matatakasan ang problemang kinakaharap mo kung magtatago ka. Kailangan mo humarap, ika nga nila, upang magawa ng paraan at upang mabigyan mo rin ng solusyon kung ano man ang problemang kinahaharap mo. Sa ganitong klase ng mundo, tila ba hindi patas ang lahat? Nararapat lang bang iwanan mo ang mga taong mahalaga sa'yo para lang maitakas mo ang sarili mo? Wala ka man lang bang kaplano-plano sa buhay mo, Emilio? Galit na singhal ni Gracia sa asawa niya nang muli niya itong hinarap. Pagod na ako sa ganitong klase ng buhay. Hindi ganito ang klase ng buhay na ipinangako mo sa akin noon. Walang nagawa ang anak nilang si Kyla kung hindi ang makinig sa sagutan nilang dalawa. Sa murang edad, tila ba nasanay na ang pandinig nito sa paulit-ulit na sigawan sa loob ng bahay nila. Alitan dito, alitan doon. Sigawan dito, sigawan doon. Tila ba wala man lang pagbabagong nagaganap sa nakalipas na mga taon. Hinaan mo nga ang boses mo, Gracia. Nakikinig ang bata sa atin. Paalala pa ni Emilio, sabay lingon sa maliit na bata na ngayon ay inosenteng nakatitig sa kanilang dalawa. Huwag mong gawing dahilan ang anak natin para makatakas ka lang sa mga sermon ko sa'yo, Emilio. Galit pa nitong sigaw, sabay duro sa asawa. Diyos ko, Emilio. Ilang taon na tayo naghihirap? Ilang taon ka nang walang trabaho? Wala ka bang balak sa buhay mo? Wala ka bang pangarap sa anak mo? Palaki na ng palaki si Kyla, Emilio. Habang lumalaki ang anak natin, mas lalong lumalaki ang gastusin natin sa bahay. Ganyan ka na lang ba talaga? Wala ka ba talagang plano sa buhay mo? Lumandas ang luha sa gilid ng mga mata ni Gracia nang dahil sa sama ng loob. Mabilis siyang niyakap ni Emilio at hindi rin naman nagtagal ang yakap nito sa asawa nang sandaling itulak siya palayo ni Gracia sa kanya. Mas mabuti siguro kung maghiwalay na lang tayong dalawa. Desisyon niya na unti-unting ikinalaki ng mga mata ni Emilio sa labis na gulat. Hindi ko gusto ng ganitong klase ng buhay, Emilio. Kung wala kang pangarap sa buhay mo, pues may pangarap ako para sa amin. May pangarap ako para sa anak nating dalawa. Maghunos dili ka nga sa desisyon mo, Gracia. Hindi mo pa nga naririnig ang paliwanag ko. Para saan pa? Para maitago mo lahat ng pagkukulang mo? Singhal nito sa kanya bago kinuha si Kyla sa crib at binuhat sa bisig niya. Buo ang desisyon ko, Emilio. Huwag ka mag-alala. Dahil simula ngayon, wala ka ng responsibilidad kay Kyla. Hindi mo na rin kinakailangang magsustento pa sa kanya dahil mukhang kukulangin pa sa'yo lahat ng mga baryang kinokolekta mo. Gracia, tawag niya sa asawa nang magdesisyon itong tumalikod sa kanya upang mag-ayos ng gamit na dadalhin nila sa pag-alis. Parang awa mo na. Makinig ka muna sa akin.
Hayaan mo muna ako magpaliwanag sa'yo. Sinubukang hatakin ni Emilio palayo sa asawa ang bag na hawak nito. Dahilan upang mabilis na nag-init ang dugo ni Gracia nang dahil sa labis na galit. Agad niya itong binato palayo sa kanila na ikinatigil ni Emilio sa pamimilit sa kanya. Hinding-hindi na ako kailanman maniniwala sa'yo. Sigaw nito sa kanya na ikinatikom ng bibig niya. Puro ka nalang pasensya, paghingi ng tawad. Mangangako na hindi mo na ulit gagawin pero hindi ka launan babalik ka na naman. Hindi ka ba nagsasawa, Emilio? O hindi ka nagsasawa? Pues ako, sawang-sawa na. Sawang-sawa na ako. Parang awa mo na, Emilio. Hayaan mo naman akong makahinga. Nangihina pa nitong dagdag. Dahilan upang agad na nagbaba ng tingin sa kanya ang asawa. Gusto ko sa oras na umalis kaming dalawa sa lugar na to. Hindi ka na ulit magpapakita pa sa aming dalawa ng anak ko. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para lang mabuhay ko siya ng mag-isa. Simula ngayon, Emilio, ayoko nang makita kang umaaligid sa lugar kung nasan kaming dalawa. Ayusin mo na muna ang sarili mo, Emilio. Hanggat wala ka pang naipagmamalaki sa anak nating dalawa. Huwag ka na munang magpapakita pa sa kanya. Ayokong lumaki ang anak ko sa poder ng isang irresponsableng ama. Muli niya pang dagdag. Hinayaan lang ni Emilio na magbalot ng gamit ang dalawa at hindi kalaunan ay wala na nga siyang nagawa nang magdesisyon nitong umalis sa maliit nilang bahay. Kasalanan niya ba kung nagpadala siya sa isang maganda ngunit palyadong offer? Isang offer na naging dahilan kung bakit tuluyang nasira ang pamilyang minsan niya na ring pinangarap ng babigyan ng magandang buhay noon. Tingin ko, kailangan mong kumuha ng abogado sa ikakaso mo. Suhestyon ng kapitan ng barangay na nilapitan niya. Ibinalik ng kapitan sa mesa lahat ng dokumentong ipinakita sa kanya ni Emilio. Naroroon ang ilan sa mga ebidensyang nakalap niya tungkol sa agent na nagbenta sa kanya ng lupa noong nakaraang taon. Ang buong akala ni Emilio ay mabibigyan niya na ng magandang buhay ang pamilya niya kung mag-i-invest siya sa lupang ino-offer ng agent na nakilala niya noon. Medyo promising lahat ng offer nito sa kanya noong una, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na mangutang ng pera upang mag-invest sa lupang ibinebenta nito. Sa kagustuhang mapadali ang lahat, ginamit niya lahat ng perang nakatago sa bank account nilang mag-asawa. Ni hindi man lang siya nagpaalam kay Gracia na gagamitin niya ang perang iyon. Kaya naman ang tuluyan na nga siyang tinakbuhan ng agent na tutulong sana sa kanya na makakuha ng lupa noon. Doon na naging miserable ang buhay nilang mag-asawa. Ginamit mo lahat ng pera nasa bank account nating dalawa? Nanggigigil na singhal ni Gracia nang muli na namang bumalik sa alaala ni Emilio ang galit na namutawi sa mukha ng asawa niya noon nang sandaling malaman nito ang tungkol sa nangyari sa pera nila. Alam mo ba kung anong hirap ang dinanas ko para lang maipon ang perang yun, Emilio? Dugot pawis kong ipinundar ko roon. Pagkatapos ay ipagsusugal mo lang? Nang dahil sa takot na baka itakwil siya ng asawa sa nangyari sa pera nilang dalawa, pagsusugal ang naisip niyang isagot dito sa oras na mangwestiyon nito sa nangyari sa kanila. Natatakot siya sa magiging reaksyon ng asawa niya kung sakali mang maisip niya na umamin dito. Medyo mabigat ang kasong gusto mong isampa, kuya. Kung gusto niyo pong manalo sa kaso na to, tingin ko kailangan niyong kumuha ng isang mahusay na abogado. Dagdag pa nito. Saan siya kukuha ng abogado? Gayong wala naman siyang naitabang pera para doon. Bagsak ang pareho niyang balikat nang lumabas siya sa opisina ng kapitan, dalang mga dokumentong ibinalik nito sa kanya. Paglabas niya pa ng silid ay naroon ang kumpulan ng mga taong naghihintay sa kapitan. Halos lahat ng mga taong naroroon ay may balak ding magreklamo at kailangan nila ng tulong mula sa kapitan. Hindi sila tulad ni Emilio na medyo malaki ang problema. Kaya naman kahit nagustuhin siyang tulungan ng kapitan, bandang huli ay wala rin naman itong nagawa para sa kanya. Ginawa niya ang lahat, ngunit tila ba hindi man lang pumapanig sa kanyang hustisya sa ngayon.
Wala siyang ibang trabaho at bilang na lang sa daliri ang perang naiwan sa bank account niya. Kung gagamitin niya pa yon sa paghahanap ng abogado upang makamtan ng hustisya, wala ring mangyayari. That's a deal then. Ngiti sa kanya ng negosyanteng nakilala niya. Ilang buwan din siyang nagkulong sa bahay bago siya nagdesisyong bumalik sa dati niyang routine. Mabuti na lamang at nakilala niya si Mr. Esteban na isang negosyante. Kakaumpisa pa lang ng negosyo nito sa pabrika at dapat lang talaga na mag-ingat siya. Hindi niya matukoy kung bakit sobrang dali niya lang utuin at paikutin. Maayos namang kausap si Mr. Esteban at sa tuwing may magandang balita tungkol sa negosyong itinayo niya, madalas niya rin itong ibinabalita kay Emilio. Nang dahil sa sipag at pag-asa, doon na muling nagdesisyon si Emilio na muling makipagsapalaran sa pagnenegosyo. Hanggang sa ilang taon nga lang ang nakalipas, ay unti-unti nang lumago ang takbo ng negosyong ipinundar niya. Sa kabilang banda, hindi niya naman naiwasang maalala ang anak nilang dalawa ni Gracia. Simula kasi nang umalis ito, wala na siyang naging balita sa dalawa. Ang sabi din ng private investigator na kinausap niya, kasalukuyang nasa Germany ang dalawa at medyo malabo na nga ang pag-uwi nila sa Pilipinas. Labis na kinalungkot ni Emilio ang nangyari. Kaya naman nang matanggap niya ang tawag mula sa sekretary niya tungkol sa anak niya, hindi na rin siya nagdalawang isipan na tumugon dito. Ang sabi po ng insider ay uwi raw dito sa Pilipinas si Ma'am Kyla para asikasuhin ang negosyong iniwan dito ng stepfather niya. Balita nito, dahilan upang mabilis na nabuhayan ang mukha ni Emilio. Kailan siya uuwi rito? Gulat niyang tanong. Sa tansya ko po siguro mga first week ng May, sagot nito. Hindi na nagdalawang isip pa si Emilio na gumawa ng paraan upang mapalapit lang sa anak. Tila ba may kung anong gumapang nakaba sa dibdib niya nang dahil sa nangyari. Kalahati sa loob niya ang natatakot sa maaaring maging reaksyon ni Kyla sa oras na makilala siya nito. Habang ang kalahati naman sa loob niya ay nasasabik. Kahit na wala siyang kasiguraduhan sa kung paano nga ba siyang pagkikisamahan ni Kyla sa oras na magkita sila. Tatanggapin kaya siya nito kahit na may naging pagkukulang din siya dati? Paano kung ipagtabuyan lang siya nito palayo sa kanya? Habang tumatagal ang panahon, mas lalo niyang nararamdaman ang sakit niya. Unang araw ng Abril nang matanggap niya ang test result mula sa klinik na binisita niya noon. At halos manginig nga siya sa takot nang lumabas sa resulta ng test na may cancer siya sa dugo. Sa totoo nga lang ay handa na siyang sumama kung kinakailangan. Pero dahil nga sa anak niyang si Kyla, kinakailangan niyang magpakatatag. Ayaw niyang iwanan ng anak nang hindi man lang sila nagkakaayos. Aminin niya man o sa hindi, sabik na siya sa mga yakap nito. Isa lang ang ideyang nabubuo niya upang magkaayos sila. At ito ay magtrabaho sa mansyon ni Kyla. Ma'am? Tawag ng isang kasambahay dahilan upang lumingon si Kyla rito. Tumawag po ang daddy ninyo sa telepono kaninang umaga. Hindi ka raw po sumasagot sa tawag niya. Pakisabi busy ako. Sagot ni Kyla bago siya lumingon sa laptop at nagpatuloy sa pagtitipa. Simula nang bumalik si Kyla sa Pilipinas, wala na itong ibang inatupag kung hindi ang negosyo ng stepfather niya. Anak na siya kung ituring nito, pero may mga pagkakataon din namang sinusumbatan siya nito sa lahat sa oras na hindi siya pumayag sa lahat ng ipinapagawa nito. At kabilang na nga sa mga ipinapagawa nito ay ang pamamahala sa negosyo nila rito sa Pilipinas. Hindi dapat akong umaatupag sa pesteng negosyong to, ma. Singhal ni Kyla, isang gabi na makausap niyang ina. Alam niyo namang hindi itong inaral ko, hindi ba? Walang ibang aatupag niyan kung hindi ikaw, Kyla. Saad nito sa kabilang linya, dahilan upang pabagsak siyang naupo sa sofang naroon sa kwarto niya. Alam mo, sa halip na magreklamo ka dyan, bakit kaya hindi ka na lang magtrabaho? Kailangan mong kuhanin ang tiwala ng stepfather mo, Kyla. Kung hindi ka susunod sa lahat ng inutos niya sa'yo, baka sa lansangan niya tayo itapon. Gusto mo bang mangyari sa'yo yon? Gusto mo bang mangyari sa ating dalawa yon? Sa halip na sumagot sa nanay, ay wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang dismayadong umiling sa sarili upang kumalma.
Magiging ganito rin ba ang buhay ko kung siyang nagpalaki sa akin? Tanong niya sa sarili bago niya hinubad ang pin na nasa buhok niya at malungkot na pinagmasdan ang disenyo nito. May dragon na nakaukit sa ibabaw nito. Hindi niya na ganong maalala ang sinabi ng tatay niya nun sa kanya tungkol sa kahulugan nito. Pero hanggang ngayon ay buhay pa rin sa alaala niya na ang tatay niya ang nagbigay nito sa kanya bago siya dinala ng nanay niya sa England. Sa mga nakalipas na taon ay naging malungkot ang buhay ni Kyla. May mga pagkakataong hinahanap niya ang totoo niyang tatay. Sa tuwing tatanungin niya naman ang nanay niya tungkol sa bagay na yon, sa halip na isang maikling paliwanag lang sa kung nasaan na nga ba ang tatay niya, isang sampa lang ang ginagawad nito sa kanya. At kapag naman naririnig siya ng stepfather niya na hinahanap niya ang tunay niyang ama, hindi ito kailanman nagdadalawang isip na parusahan siya. Gusto niyang makuha ang paliwanag ng tunay niyang ama sa kung bakit nga ba siya nito iniwanan. Kung hindi siya magawang bigyan ng paliwanag ng nanay niya, then sa tingin niya ito na rin siguro ang tamang pagkakataon upang siya na mismo ang gumawa ng paraan upang makita niya ito. "Ma'am, nariyan na po yung bagong hardinero," tawag sa kanya ng kasambahay, dahilan upang lumingon siya rito. "Nariyan na po sa baba." "Wala akong sinabing mag-hire ng bagong hardinero. Anong sinasabi mo?" Kunot noon niyang tanong. Natatakot na nagbaba ng tingin ang kasambahay at hindi nakatakas sa mga mata ni Kyla ang marahan nitong pagniwi. Hindi po ba nabanggit sa inyo ni Ma'am Gracia, ma'am?" Tanong nito na mas lalo niyang ikinakunot ng noo. "Tumawag po kasi si Ma'am Gracia kahapon at nasabi niya po sa amin na kumuha raw po ng bagong hardinero para sa ipapagawa niyang garden dyan sa labas. Ang buong akala ko po kasi nabanggit na sa inyo ni Ma'am kahapon kaya hindi na ako nagdalawang isipan na ipaalala sa inyo kanina, ma'am." "Nasaan siya?" "Sino po, ma'am?" "Yung hardinero mag-a-apply." Taas kilay niyang tanong. "Sabihin mo sa kanya ihanda ng lahat ng dokumentong dala niya. Mag-aayos lang ako saglit." Nang dahil sa utos ni Kyla, marahang tumango sa kanya ang kasambahay bago ito tumalikod at lumabas ng kwarto niya. Pabuntong hininga niyang binalik sa buhok ang hairpin na pinagmamasdan niya kanina bago siya nagdesisyong magtungo sa banyo upang magbihis. Nakangiting tinanguan ng kasambahay si Emilio na ikinangiti nito. Ilang minuto lang ang nagtagal ay bumaba na si Kyla, dala ang seryoso nitong titig sa matandang naghihintay sa sofa. Bahagyang tumayo si Emilio sa kinauupuan niya at nakangiting hinarap ang dalaga. "Maupo po kayo, tatang." Saad nito na nakangiti ng sinunod pagkatapos niya makipagkamay rito. "Actually, wala akong ideya na gusto palang ipaayos ni Mama yung mga nandyan sa hardin. Ang buong akala ko kasi, hindi na siya magsasayang ng panahon na ayusin yung mga nandyan. Lalo na't sinabi niya rin sa akin dati na wala na siyang balak na umuwi rito." Paliwanag niya. Bahagyang nakaramdam ng lungkot si Emilio nang dahil sa narinig, ngunit ginawa niyang lahat upang hindi niya iyon maipakita sa dalaga. Habang tumatagal, mas lalo lamang nagiging kamukha ni Gracia ang anak. Parang kailan lang ay paulit-ulit pa itong nakikiusap sa kanya na buhatin siya. Ngayon naman ay animong wala na itong pakialam sa katauhan niya ngayon. May alam kaya siya na siya ang tunay nitong ama? "Tatay Emilio, tama?" Tanong nito habang nakatitig sa mga dokumentong hawak niya. "Bakit wala kang family background dito sa mga dokumento mo?" Kuryoso nitong tanong bago lumingon sa matandang lalaki. "Don't get me wrong ha, curious lang po ako." Wala kasi akong pamilya." Sagot nito sa kanya na bahagya pang ikinalungkot ni Kyla. "At isa pa po, matagal na rin po kaming hiwalay ng asawa ko. Nalisan niya ako ng karapatan sa anak naming dalawa kaya wala na rin akong ideya sa kung nasan sila ngayon." "Ganun po ba?" Sagot na lang nito sa kanya. "Sige po, kailan po kayo pwedeng mag-start?" Nang dahil sa pagiging mapagkumbaba ni Emilio, dito na nga sila tuluyang tinanggap ni Kyla sa mansyon niya. Sa tuwing may lakad ito ay palagi siyang sumasama kaya naman hindi na rin naiwasan pa ni Kyla ang mapalapit ang loob niya sa matandang lalaki. Tunay na anak na rin ang turing sa kanya nito, kaya naman minsan ay tatay niya na rin ito kung ituring. Tila ba walang mapagsigla ng tuwang namumutawi sa mukha niya sa tuwing magkakasama sila ng matandang yon.
Maalaga ito sa kanya kaya naman minsan ay pinasok na rin ni Emilio ang lahat ng trabahong pwede niyang gawin sa mansyon ni Kyla. At nang sa ganon ay hindi na siya nito maipatanggal pa. Okay naman po ang trabaho niya, ma'am. Nakangiting saad ng kasambahay na nakausap siya. Sa katunayan nga po minsan siyang nagluluto ng almusal para sa inyo. Hindi ko nga rin po maintindihan kung bakit tila ba hands-on siya sa tuwing kayo ang pagsisilbihan. Tama ang sinabi nito. Maging si Kyla ay nagtataka na rin sa pagiging maalaga nito sa kanya. Anak na nga kung tawagin siya nito. Sa halip na makaramdam ng pagkaasiwa sa matandang lalaki, tila ba mas lalo lang siyang napamahal rito. Kay Emilio niya lang naramdaman ang pag-aalaga ng isang ama na ni minsan ay hindi na iparamdam sa kanya ng stepfather niya sa England. Ayusin mo yan, Kyla. Singhal ng nanay niya sa kabilang linya. Namumungay ang mata niyang hinarap ang telepono at doon na nga tuluyang pinatayan ng tawag ang ina. Medyo nahihilo siya, kaya naman hindi niya na magawa pang gawin lahat ng bilin nito sa kanya. Isang araw lang. Isang araw na pahinga lang ang kailangan niya. At pagkatapos ng lahat na ito ay babalik na ang lahat sa normal tulad ng dati. Kyla, iha. Tanong ng isang mahinang boses sa labas ng pinto ng kwarto niya. Mula sa kama niya, rinig na rinig niya ang marahan nitong pagkatok mula sa labas. Iha, nandyan ka ba? Mahuhuli ka na sa trabaho mo, Kyla. Hindi po ako papasok. Sagot niya na narinig naman ni Emilio mula sa labas. Nilalagnat po ako. Ganun ba? Gusto mo ba ng gamot? Sopas, ipagtitimpla kita ng kape. Gusto mo? May nangilid na luha sa mga mata niya. Hindi dahil sa sama ng pakiramdam, kung hindi dahil sa awa sa sarili. Ni minsan ay hindi man lang ito ginawa ng stepfather niya sa kanya, kaya naman hindi niya naiwasang maawa sa sarili. Kung si Emilio na lang sana ang naging ama niya. Salamat po. Nakangiti niyang sambit nang umupo siya sa kama niya. Pasensya na po talaga sa abala, Tatay Emilio. Nako, hindi abala ang pag-asikaso sa iyo, iha. At isa pa, parte ito ng trabaho ko. Sagot nito sa kanya, habang abala sa paglalagay ng sopa sa harap niya. Kumain ka na. Nahihina ka ba? Kamusta na ang pakiramdam mo? May sakit ka ba? Gusto mo bang tawagin ko si Beth para madala ka sa ospital? Okay ako, tay. Isang simpleng sipon lang siguro to. Ani yan ang may ngiti sa labi bago niya hinigop ang sopas na niluto nito para sa kanya. Pamilyar ang lasa nito para sa kanya. Hindi niya matukoy kung kailan at saan pero natitiyak niyang natikman niya na ito noon. Magaling po pala kayong magluto, ano? Saad niya pa bago niya ibinaba ang kutsara at malungkot na lumingon sa matanda. Alam niyo po ba, ni minsan ay hindi to ginawa sa akin ng stepfather ko. Every time na magkakasakit ako, dadalhin lang nila ako sa ospital pagkatapos nun ay wala na. Ni minsan ay hindi ko naramdaman sa kanyang pag-aasikaso ng isang ama. Bahagyang nakaramdam ng lungkot si Emilio sa narinig sa dalaga bago siya nagbaba ng tingin sa bedsheet nito. Agad na umukit ang ngiti sa labi ni Emilio nang makita niyang pamilyar na hairpin na ibinigay niya rito roon. Hindi niya inaasahan na hanggang ngayon ay pagmamay-ari pa rin ito ng dalaga. Ang buong akala niya ay sinunog na ni Gracia ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. Ngunit nang makita niya ang hairpin na yon, doon lang siya nagkaroon ng pag-asa na muling makasama ang anak. Ang ganda ng hairpin mo, iha! Saad nito. Lumingon si Kyla sa tinutukoy ng matandang lalaki at nang mapansin ang hairpin, mabilis niya itong tinago sa palad niya. Ang sabi ni nanay ay basura lang daw to. Malungkot niyang sambit sa matandang lalaki, dahilan upang unti-unting naglaho ang ngiting nakaukit sa labi nito. Galing lang daw sa basura at hindi na kailangang itago pa. Muntik niya na nga itong kuhanin sa akin at sunugin. Ipinaglaban ko lang dahil ito na lang ang kaisa-isang bagay na meron ako na nanggaling sa kanya. Kanya? Sa totoo kong tatay. Saad niya bago marahang umiti sa matanda. Gusto niyo po bang makita? Marahan siyang tumango sa dalaga bago niya kinuha ang hairpin na inabot nito sa palad niya.
Hindi ko na maalala kung anong sinabi niya noon tungkol sa dragon na nakaukit dyan. Hustisya at pagmamahal. Mahinang sambit ni Emilio dahilan upang lumingon sa kanya si Kyla. Na kahit na ilang beses ka pang napagkaitan ng hustisya, nariyan at nariyan pa rin ang pagmamahal na manggagaling sa sarili mong pamilya. Paano niyo po nalaman ng tungkol doon? May ganito rin ako noon, iha. Sagot niya sa dalaga bago matamis na ngumiti rito. Binigay ko lang sa anak ko bago siya inilayo sa akin ng nanay niya. Dagdag pa niya na hindi nakuha ni Kyla. Ilang araw lang lumipas ay tuluyan na nga gumaling si Kyla sa sakit niya at dahil yan sa aruga at pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Emilio. Siya ang naroroon para sa dalaga. Noong mga panahong may sakit ito, kaya naman sa tuwing dumadating sa kanya ang balitang nagkakasakit si Emilio, doon na siya inuusig ng konsensya na naroon ang matanda sa tuwing may sakit siya, habang siya naman ay wala sa tuwing ito naman ang may sakit. Kamusta na po kayo, Tay? Nag-aalalang tanong ni Kyla nang binisita niya ito sa sarili nitong kwarto. Nabanggit sa akin ni Beth kanina na muntik na raw po kayong bumagsak sa hardin kahapon. Medyo mainit po kaya nag-alala po ako para sa inyo, Tay. Bahagyang nangiti si Emilio nang dahil sa narinig mula sa dalaga. Maayos na ako, iha. Salamat. Konting pahinga lang ang kailangan ko. Sa pagdaan ng mga araw, tila ba mas lalo lamang nararamdaman ni Emilio ang sakit na kumakalat sa katawan niya. Hindi niya nagaanong naaasikaso na sumailalim sa chemotherapy dahil natatakot siyang malaman ni Kyla ang tungkol sa sakit na itinatago niya. Umaasa na lang siya na ang mga gamot na inirereseta sa kanya ng doktor ang makakapagpapaalis sa sakit na meron siya ngayon. Huwag po kayo matatakot na magsabi sa akin kung may sakit kayo, okay? Bilin pa ni Kyla, dahilan upang nakangiti niya itong tinanguan. Hindi ako magdadalawang isip na tulungan kayo. Maraming salamat, iha. Nang dahil kay Emilio, tila ba nagkaroon lang ng buhay ang mansyon ni Kyla. Lahat halos ng mga katulong at driver na tagtatrabaho sa anak niya ay tuwang-tuwa sa kanya. At minsan niya na rin nakakasundo. Tila ba mas lalo lang din nagkaroon ng kulay ang buhay ni Kyla nang dahil sa kanya. Naku sir, nung wala ka rito, palagi lang nakabusangot ang mukha ng anak niyo. Bihira kung makangiti. Ni wala nga halos nagtatagal na kasambahay dito simula nang umuwi siya galing sa England. Minsan kasi ay hindi niya nakakasundo yung iba, habang yung iba naman, hindi na makapagtimpe sa ugali niya nun. Saad ni Beth, dahilan upang marahan siyang mapangiti. Para ka ng tatay niyan. Minsan ay napapaisip na lang kami. Baka nga resulta yan ng pang-aabuso ng stepfather niya sa kanya kaya ganyan ang ugali niya. Nang dahil sa narinig, ay bahagya lang nakaramdam ng awa at lungkot si Emilio para sa anak. Kung alam niya lang na aabusuhin siya ng magiging asawa ni Gracia, sana pala nung una pa lang ay ipinaglaban niya na ang karapatan niya rito. Sinikap gawin ni Emilio ang lahat ng makakaya niya upang maiparamdam kay Kyla na kahit na anong mangyari, palagi lamang siyang nasa tabi nito. Nararamdaman naman ni Kyla ang suporta at pagmamahal na ipinaparamdam ni Emilio sa kanya. Kaya naman mas lalo lamang tumataba ang puso niya para sa presensya nito. Ang buong akala ni Emilio ay doon na matatapos ang lahat. Hindi niya sukat akalain na hindi pa pala nagsisimula ang problemang tatahakin nilang dalawa ng anak niya. Ma? Sigaw ni Kyla sabay takbo patungo sa direksyon ni Gracia. Matamis na ngumiti sa kanyang ina bago niya sinalubong ng yakap ang anak niyang may ilang buwan niya ring hindi nakasama. Akala ko ba hindi ka na uuwi dito? Kunot ang tanong ni Kyla bago niya hinila si Gracia patungo sa sofang naroroon. Hindi ba't nangako ka sa akin dati na kahit anong mangyari hindi ka na babalik sa lugar na to? What do you expect me to do? Magstay sa isang hotel at doon magbabakasyon? Narito ang bahay ko, Kyla. Narito ka, anak. Kaya dito rin ako magsistay. And besides, nasa Germany ang daddy mo para sa isang business trip. Hindi ko naman gugustuhin magstay na lang sa bahay na yon nang wala ka at ang daddy mo.
Sabit nito na ikinanguso na lang ng anak niya. Bakit ba ayaw mo akong patirahin dito? Siguro may tinatago ka sa akin, ano? Ano namang itatago ko sa'yo, ma? Aba, malay ko sa'yo, baka boyfriend? Patanong nitong sagot bago ngumisi at pinagbasta ng mga furnitures na naroon. Ito pa rin ang mga furnitures na binili namin noon ni Rial. It's a good thing at hanggang ngayon ay naririto pa rin ang lahat ng to. Naglakad sila patungo sa poolside at agad na nangunot ang noon ni Gracia nang makita niyang nasa maayos ng kalagayan ng garden na minsan niya na ring pinagbuntunan ng galit noon. Bakit maayos to? Hindi ba't sinabi ko na dati kay Beth na tibagin lahat ng to? Singhal niya, dahilan upang agad na mangunot ang noon ni Kyla. Anong nakain mo, Kyla, at pati lahat ng gamit dito sa bahay pinapakialaman mo? Ikaw mismo nagsabi kay Beth na ayusin yan. Nagsabi ka pa nga na mag-hire ng hardinero para ayusin lahat ng bulaklak na nandyan. Anong hardinero ang sinasabi mo? Ni minsan wala akong sinabing mag-hire ng hardinero kay Beth. Pagmamatigas pa ni Gracia. Iha, ito na ang tsaan na pinapagawa mo. Sabat ni Emilio, dalang sisidlan na naglalaman ng mga tsaang tinutukoy niya. Mabilis na huminto sa paglalakad si Emilio nang muling mag-cross ang mata nilang dalawa ng dati niyang asawa. Gulat at galit naman ang rumehistro sa mukha ni Gracia nang makita niyang naroroon sa bahay ng anak niya ang mismong tatay nito. Anong ginagawa mo rito, Emilio? Pasigaw na tanong ni Gracia bago lumapit at tinabig sa kamay ni Emilio ang bandihado na hawak nito. Sino nagsabi sa iyong pwede kang tumapak sa bahay na to? Nang dahil sa pagkabigla, bigla na lamang nakaramdam ng pagkahilo si Emilio. Ginawa niyang lahat ng makakaya niya upang kumapit sa sun lounger na nasa gilid niya. Mama! Pagpagitna ni Kyla, ngunit hindi man lang siya nito pinagtuunan ng pansin. Ma, ano problema? Umalis ka na rito, Emilio! Panunulak pa nito sa dating asawa na ngayon ay animong nahihina sa nangyayari. Ang sabi ko, umalis ka na! Wala akong sinabing magpakita ka pa sa amin. Matagal ka na naming kinalimutan. Ano? Sisirain mo ako sa anak ko ngayon? Ngayong nandito ka na? Bahagyang tinulak ni Kyla si Gracia, dahilan upang galit siyang bumaling ng tingin sa anak. Ano pang problema mo, Mama? At bakit mo ba siya tinutulak? Bakit parang galit na galit ka kay Tatay Emilio? Wala naman siyang ibang ginagawa sa'yo, ah. Anong walang ibang ginagawa, Kyla? Sigaw niya sa dalaga, dahilan upang bahagya pa itong natahimik. Nang dahil dyan sa lalaking yan, 2 taon tayong naghirap. Nang dahil din dyan sa lalaking yan, nasira ang pamilya natin. Anong sinasabi mo? Agad na natigil sa pagsasalita si Kyla nang maramdaman nilang bumagsak si Emilio sa gilid nila. Gulat at pag-aalala ang rumihistro sa mukha ni Kyla habang si Gracia naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang suminghal at umiling. Naniniwala kasi siya na ginagawa lamang ni Emilio ang lahat ng ito sa kagustuhang makatakas sa mga sermon niya. Umpisa pa lang ay ginagawa na ito ni Emilio, kaya naman natitiyak niyang ganito pa rin ang gagawin niya ngayon. Lalong-lalo na ngayon na nasa kalagitnaan sila ng komprontasyon sa isa't isa. Sa kabilang banda, hindi naman nagdalawang isip pa si Kyla na tumawag ng ambulansya upang maisugod si Emilio sa ospital. Nag-iinarte lang yung lalaking yan, Kyla. Singhal niya habang patuloy sa pagtapik ang dalaga sa pisngi nito upang kahit na papaano ay bumalik sa wisyo si Emilio. Huwag kang masyadong OA dyan. Hindi ako OA. At mas lalo hindi ako katulad mo na walang pakialam sa mga empleyado ko. Singhal nito sa ina na ikinakunot nito ng noo. Anong sinabi mo, Kyla? Importante sa akin si Tatay Emilio, ma. Kung hindi dahil sa kanya, wala akong matututunan. Siyang nasa tabi ko noong mga panahong may sakit ako. Ni minsan ay hindi niya ako iniwan, kahit na sobrang sama ko sa kanya. Ni minsan,
Hindi man lang pumasok sa isip niya na iwanan ako kahit na minsan ko rin siyang pinagtabuyan. Naiiyak niyang sambit na ikinatikom nito ng bibig. Hindi mo ako maiintindihan. Dahil para sa'yo walang kwenta lang para sa'yo ang lahat ng empleyado mo. Pero iba si Tatay Emilio, Ma. Ni minsan hindi niya ako tinalikuran at pinabayaan. Hindi tulad ng ginawa niyo noon sa akin ni Daddy. Gumisi siya ng nakakaloko sa anak bago nila narinig ang sirena ng ambulansya na huminto sa tapat ng mansyon. Tingnan natin kung magiging ganyan pa rin ang opinyon mo sa kanya. Sa oras na malaman mo kung anong tunay niyang katauhan. Saad ni Gracia. Hindi na siya nilingon ni Kyla at sa halip na makipagsagutan pa sa ina, mabilis na siyang sumunod sa ambulansya upang maisugod na sa ospital si Emilio. Nang dahil sa konsensya at sa takot para sa kalagayan ng dating asawa, hindi na rin hinayaan ni Gracia na magwagi ang bato niyang puso. Dali-dali siyang kumuha ng driver at nagpahatid sa ospital. Mula sa malayo, agad na bumagal ang paglalakad ni Gracia nang makita niya sa waiting room si Kyla. Labis ang pagdaramdam nito. Nakayuko ito sa mga tuhod niya habang patuloy sa pag-iyak na mas lalo niyang ikinalukot ng puso. Nang lumabas ang doktor mula sa kwarto ni Emilio, doon na siya nagdesisyong lumakad patungo sa dalawa upang makibalita. Ano pong nangyari, Doc? Tanong ni Kyla sa doktor na humarap sa kanya. Kamusta po si Tatay Emilio? Maayos lang po ba siya? Nasa critical na kondisyon po ang tatay ninyo sa ngayon, Miss. Kailangan niya pong masalinan ng dugo sa lalong madaling panahon. Lalo na't may ilang buwan na rin pala siyang hindi sumasa ilalim sa chemotherapy. Chemo? Gulat na tanong ni Kyla bago umayos sa pagkakatayo. Ano pong chemo? Hindi po siya sasailalim sa chemo kung wala siyang sakit. Hindi niya pa ba sinasabi sa'yo, Iha? Takang tanong na hindi niya kinibo. Nasa stage 4 na ang cancer ng tatay mo. Kailangan niya ng masalinan ng dugo sa lalong madaling panahon. Wala naman kaming makuhanan ng type AB, lalo na't medyo mahirap ang hanapin ang type ng dugong yon. Kung gusto mo, pwede tayo magpa-schedule ngayon. Kukuhanan ka ng dugo para masalinan siya agad. Hindi ko po siya tatay. At hindi ko po sigurado sa type ng dugo na meron ako. Marahang tinulak ni Gracia ang dalaga, dahilan upang namugto ang mata nitong lumingon sa kanya. Pareho kayo ng blood type ng totoo mong ama. Mahinang sambit ni Gracia. Nang sandaling iniwan sila ng doktor para asikasuhin ang tungkol sa pagsasalin ng dugo, doon lang nagkaroon ng pagkakataon si Gracia na umamin sa dalaga. Tulad ng inaasahan niya, galit ang rumehistro sa mukha ni Kyla nang marinig niyang sinabi nito. Hindi niya maitatangging natatakot siya sa mga mangyayari. Hindi niya rin maipagkakaila na labis na galit ang nararamdaman niya para sa ina. Bakit sa dinami-dami ng taon na magkasama silang dalawa? Bakit ngayon niya lang ito inamin? Ngayong huli na ang lahat para sa kanilang dalawa ni Emilio. Tama nga, sinabi ni tatay kung ganon. Nangingiti niyang sambit, dahilan upang bahagyang yumuko si Gracia sa pagkapahiya. Makasarili ka nga talaga. Kyla, iniwan mo si tatay nang dahil lang sa nawalan siya ng trabaho at pera? Tanong niya bago madilim na lumingon sa ina. Alam mo bang, halos 2 dekadang nabuhay na mag-isa si tatay? Alam mo ba na hinanap niya ako? Hinahanap niya tayo. Sawang-sawa ka na sa buhay natin nun dahil para sa'yo. Wala nang mas importante pa sa pera. Puro ka pera. Luho. Di minsan na hindi mo malang inisip lahat ng taong nasa paligid mo. Nanay ka ba talaga? Doon nagsimulang lumandas ang luha sa pisngi ni Kyla. Wala namang nagawa si Gracia kung hindi ang tahimik na lumuha at magnilay-nilay na magsimulang usigin siya ng konsensya sa mga nangyari. Sa totoo lang, gusto kong magalit sa'yo, Ma. Lalo na ngayon sinabi mo sa akin ang totoo. Saan nito bago niya pa nanginginig na pinunasan ng luhang
Paulit-ulit na tumulo sa pisngi niya. Pero ang sabi sa akin ni tatay, kahit na anong mangyari, pagpasensyahan ka. Na ginagawa mo naman ang lahat ng kaya mong gawin para sa ikabubuti ng buhay ko. Ni minsan, hindi mo lang siya nagbato ng galit sa'yo. Paulit-ulit niyang ikinukwento sa akin lahat ng paghihirap niya sa buhay. Kung kamusta na kaya ang mag-ina niya? Kung nasa na sila? Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na namimiss niya ng mag-ina niya. Hindi ko naman naisip na tayo palang tinutukoy niya. Ngayon may sakit siya. Huli na para sa atin. Sa akin na bumawi sa kanya. Huli na ang lahat, Ma. Kasalanan mo lahat ng yun. Hayaan mo ako magpaliwanag, Kayla. Hinayaan mo bang magpaliwanag si tatay, Ma? Sigaw niya na umalingaw-ngaw sa kabuuan ng koridor. Gusto ko tang isumpa sa ginawa mo pero nangako ko kay tatay na kahit na anong mangyari, papatawarin kita. Kahit na minsan na hindi ka naging asawa sa kanya. Agad niyang tinalikuran si Gracia. Habang si Gracia naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang magpunas ng luha na tila ba ngayon lang tumulo. Bahagyang natigil sa paglalakad si Gracia palayo nang makita niya si Rial na ngayon ay nakangiting naglalakad kasama ng isang buntis na babae. Ang sabi nito ay nasa business trip siya sa Germany. Hindi niya sukat akalain na pinagtataksilan din pala siya ng lalaking ipinalit niya kay Emilio noon. You son of a... Sigaw niya sabay sa bunot kay Rial. Nauwi ang away na yon sa eskandalo. Noong una ay nahirapan pa ang mga nurse na paghiwalayin ng tatlo. Ngunit nang dumating si Kayla upang awatin ang nanay niya, doon lang tila ba kumalma si Gracia. Bandang huli ay nagkasundo ang dalawa na tuluyan niyang hiwalayan si Rial. Nagdahil naman sa galit sa ginawa ni Gracia sa nobya nitong buntis, doon naman nagdesisyon si Rial na kukuhanin niya ang lahat ng pera at ari-arian na ibinigay niya sa mag-ina. Maging ang negosyo nito sa Pilipinas ay tuluyang tinanggal sa pangalan ni Kayla. Kaya naman kahit na papaano ay nakahinga na rin ng maluwag ang dalaga. Hindi natin siya kailangan. Hindi mo siya kailangan, Mama. Saad ni Kayla bago niya niyakap si Gracia na ngayon ay patuloy lang sa pag-iyak. Ni minsan ay hindi niya naisip na may posibilidad pala talaga na bawiin sa kanya ang lahat. Tulad ng ginawa niya kay Emilio noon. Tila ba bumalik lang sa kanya lahat ng ginawa niya rito noon. Lahat ng pang-alipusta, lahat ng masasakit na salita, lahat ng iyon ay animong bato na pumukol sa kanya ngayon. Nang sandaling magising si Emilio, doon lang nagkaroon ng dalawa ng panahon na makapag-usap at makapagpatawaran. Agad na niyakap ni Emilio ang dalawa, lalong-lalo na si Kayla na ngayon ay walang sawa siyang niyakap. Doon lang napagtanto ni Emilio na baka nga alam nito ang tungkol sa tunay niyang katauhan. Bakit, Papa? Bakit hindi mo sinabi agad? Paninisi pa ni Kayla na mahina niya na lang na tinawanan. Marahang inilapag ni Gracia ang diary ni Emilio na nahalungkat niya sa dati nilang bahay. Nabasa niya ang ilan sa mga naroroon. Kasama ng diary na iyon, lahat ng sulat at resibong nanggaling sa korte. Naroon din ang ilan sa mga ebidensya na naskam nga siya ng malaking halaga. Sa kabutihang palad pala, hindi kalaunan ay naipanalo niya ang kasong yun. At nang makakuha siya ng pera, iyon ang perang ginamit niya upang makapagpatayo ng negosyo na hindi kalaunan ay tuluyan na ring lumago. Bakit hindi mo sinabi sa akin na naskam ka, Emilio? Sabit niya dahilan upang makuha niya ang atensyon ng dalawa. Buong buhay ko naniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Na kaya tayo naghirap dahil sa pagkakakulong mo at sa bisyo at sugal. Bakit hindi mo sa akin sinabi na naskam ka sa binibili mong lupa? Buong buhay ko, nabuhay ako. Kami ng anak mo sa kasinungalingan mo. Bakit hindi mo sinabi kaagad na niloko ka? Dahil natatakot ako sa maaari mong isipin.
Natatakot ka kaya ka naglihim? Alam mo bang hindi tayo mauuwi sa ganito? Hindi masisira ang pamilya natin kung nagsabi ka lang ng totoo. Singal nito sa kanya kasabay ng pag-iyak. Mabilis na lumuhod sa sahig si Gracia at yumuko sa kanya upang bigyan siya ng isang mahigpit na yakap na ginantihan niya rin naman kahit na nangihina siya. I'm sorry, Emilio. I'm so sorry. Hindi ko alam. Paulit-ulit nitong sambit. Nakarating kay Emilio ang tungkol sa ginawa ni Rial sa mag-asawa. Kaya naman kapwa nagulat ang dalawa nang sandaling sinabi nito na hayaan ang lalaki sa bago nitong nobya. Ibigay niyo sa kanya ang lahat. Kaya ko kayong buhayin. Saad na to. Bahagyang lumingon si Emilio sa dalawa at saka huli-huli ang pagkakataon, ngumiti siya sa dalawa. Mahal na mahal ko kayong dalawa. At kahit anong mangyari, hinding-hindi ko kayo pababayaan. Muli pa nitong sambit. May luhang lumanda sa pisngi niya nang marahan niyang pinisil ang kamay ng dalawa. Saka huli-huli ang pagkakataon, isang matamis na ngiti ang iginawad niya sa dalawa bago niya tuluyang sinarado ang mga mata niya. Mapaglarungang talaga siguro ang tadhana. Kung kailan naman sila nagkasama-sama, tsaka naman tuluyang binawi ng langit si Emilio mula sa mag-ina. Labis-labis naman ang pagsisisi sa puso ni Gracia nang dahil sa nangyari. Habang paghihinagpis naman ang naramdaman ni Kayla nang dahil sa pagkawala ng tatay niya. Hindi niya lubos maisip na may dahilan pala sa kung bakit nag-apply bilang hardinero si Emilio sa mansyon nila. Hangad nito na maiparamdam sa kanya kung gaano niyang kamahal ang anak. Kaya naman kahit na papaano ay nakaramdam din siya ng pagsisisi dahil para sa kanya, tila ba kulang pa rin ang pagmamahal na ipinakita niya rito bago pa man ito tuluyang nawala. Ako nga po pala ang lawyer ni Mr. Emilio. Pakilala ng isang lalaki bago sila nito pinaupo sa sofa ng bahay na pagmamay-ari mismo ni Emilio. Bago pa man siya namatay ay may binili na siya sa akin. Kinuha nito ang isang dokumento at agad na binigay kay Kayla. Bago pa man siya pumasok bilang hardinero sa bahay ninyo, ipinaayos niya na sa akin ang lahat. Lahat ng ari-arian at mga negosyong ipinundar niya noon na kumikita na ngayon ng milyon-milyon ay ipinapangalan niya mismo sa iyo, Miss Kayla. Lahat ng pera at mga milyones na pumapasok sa account niya, lahat yon ay mapupunta sa inyong dalawa ng nanay mo. Doon na nagsimulang tumulo ang luha ng dalawa. Hindi nila inaasahan na ang amang minsan na nilang iniwanan noon ay muling bumalik upang ubusin ang natitira niyang oras para lang makasama silang dalawa. Ang sabi nila sa ganitong klase ng mundo, tila ba hindi patas para sa lahat. Nararapat lang daw na iwanan mo mga bagay na mahalaga sa'yo para lang maitakas mo ang sarili mo. Nararapat bang takasan ang problema? O harapin na lang ito kasama ng taong malalapit sa'yo? Kahit na papaano ay nagpapasalamat pa rin si Kayla at si Gracia na kahit sa isang maikling panahon lang, naiparamdam pa rin ni Emilio sa dalawa kung gaano niyang kamahal ang mag-ina niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Ikaw, anong iyong napulot na aral? Pakilagay na iyong komento sa ibaba. Maraming salamat sa lahat ng nakinig ng kwento ni Gio kahapon. Ang napili ko pong comment mula sa istorya natin kahapon ay galing kay Charlie. At ang sabi niya, humility goes before glory. And always see the positive side. Good character shows the beauty outside of yourself. And true love is self-effacing. Maraming salamat muli, Charlie. Hihintayin ko po ang inyong mga comments. Maraming salamat muli sa pakikinig. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Paulit-ulit niyang ikinakwento sa akin lahat ng paghihirap niya sa buhay.